Naku, dalawang kaalyadong bansa ng Amerika, binomba ng Iran, 7 ballistic missiles, sabay-sabay na pinakawalan. Pero Amerika, to the rescue at rumesba. 4 na kamikaze drones ng Iran malapit sa Strait of Hormuz, winasak ng US. At dahil sa matinding galit, binayo rin ng Amerika ang mga radar stations mismo sa loob ng teritoryo ng Iran. Umuugong ang mga sirena sa Bahrain at Kuwait. Nagtatakbuhan ang mga tao sa bunker para magtago mula sa mga missiles na galing sa Iran. Bakit nga ba inatake ang dalawang bansa na ito na wala namang kaalam-ala sa gulo ng dalawang panig? Paano rumesbak ang Amerika? Tara, ating alamin ang pinakabagong update sa Middle East as of June 6. Mga kahistoryador, isipin nyo, kagabi lang hanggang madaling araw, nagising ang mga ordinaryong tao sa Bahrain at Kuwait sa nakakatakot na tunog ng mga sirena. Hindi ito ordinaryong sirena ng bumbero o ambulansya na naririnig natin sa mga kanto sa Pilipinas araw-araw. Ito yung nakakakilabot na tunog na nagbababala na may paparating na pagsabog mula sa langit. Biruin mo, 7 dambuhalang ballistic missiles, itong mga naglalakihang rocket na kayang magbura ng buong building sa isang hiyaw, ang pinakawalan ng militar ng Iran. Saan nga ba galing ang mga missiles na ito? Siyempre, doon sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. At saan naman ang bagsak? Tinarget nila ang mga karatig bansa na Kuwait at Bahrain. Alam mo ba kung bakit sa dalawang bansang ito nagpakawala ng rocket ang Iran? Kasi simple lang ang logic dito. Ang Kuwait at Bahrain ay matagal nang matitinding kakampi ng Estados Unidos sa buong gitnang silangan. Sa Bahrain, nakatambay ang sikat na US Navy Fifth Fleet, ang dambuhalang puwersa ng barkong pandigma ng Amerika na nagpapatrolya sa rehiyon. Sa Kuwait naman, nandoon ang Ali Al Salem Air Base kung saan maraming sundalong Amerikano ang nakatalaga. Kaya naman malinaw pa sa sikat ng araw na kapag binira mo ang dalawang bansang yan, parang sinampal mo na rin mismo sa muka ang gobyerno ng Amerika. Dahil dito, nagka-letse-letse ang sitwasyon sa lupa. Sa Bahrain, ang mga sibilyan ay sinabihan na magmadaling tumakbo sa mga safe house o bunker at hintayin ang susunod na utos ng kanilang pamahalaan. Sa Kuwait naman, agad na naging alerto ang depensa para sa kanilang soberanya. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon, mga kahistoryador. Sa kabutihang palad, bago pa man tumama ang 7 missiles na ito sa mga tirahan ng tao o sa mga base militar ng Amerika, agad gumana ang mga anti-missile system ng US at ng kanilang mga kaalyado. Nagpakawala din agad ng sariling interceptor missile ang depensa para salubungin at pasabugin ang missile ng Iran habang nasa ere pa lang ito. Ayon sa pahayag ng US Central Command o CENTCOM, 6 sa 7 missiles ang matagumpay na sinalag at pinasabog sa ere habang lumilipad pa lang. Ang pam-7 namang missile ay sumablay at hindi umabot sa target nito. Kaya bumagsak ito sa isang walang taong lugar kung saan walang napinsala. Pero kahit walang namatay o nasugatan, isipin nyo na lang ang takot at trauma ng mga tao doon. Isipin mo na lang yung kaba habang naririnig mo yung yugyug ng lupa at ang mga malalakas na pagsabog sa langit habang hinaharang ng depensa ang mga missiles. At syempre, matapos ang palitan ng putok, mabilis na nag-ingay ang Iran sa pamamagitan ng kanilang media. Sinabi ng Iran na napinsala daw nila ang headquarters ng US Fifth Fleet sa Bahrain. Pero mabilis na sumagot ang Amerika at sinabing peke at imbento lang ang mga balitang yan dahil walang kahit isang sundalo o pasilidad ng Amerika ang nasaktan o nasira. Alam mo ba na bago pa man pumutok ang usok ng mga rocket,
may matindi ng duelo na nangyari sa dagat. Doon ito sa Strait of Hormuz. Ayon sa opisyal na ulat ng militar ng Amerika, nakadetect ang kanilang mga radar ng 4 na tinatawag na one-way attack drones o yung mga lumilipad na bomba na kusang bumabangga sa target parang sumabog na parang mga kamikaze. Ang mga drone na ito ay galing sa Iran at mabilis na papalapit sa Strait of Hormuz. Pero anong ginawa ng Amerika? Agad nilang pinatulan ang mga drone na ito gamit ang kanilang mga makabago at high-tech na armas at pinabagsak ang 4 na drone bago pa man makalapit sa mga barkong pandigma at mga barkong may dalang langis. Isang malaking dagok na naman ito sa militar ng Iran. Pero ang Iran hindi rin nagpatalo o nagpakita ng takot. Gumanti sila. Hinarang at binira ng Iran ang isa sa 4 na oil tanker na dadaan sana sa Strait of Hormuz kahapon. Sabi ng Iran, hindi daw nakipag-coordinate ang tanker na ito sa kanilang pamahalaan at illegal daw na dumaan sa teritoryo nila dahil sa udyok at proteksyon ng Amerika. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang tanker na yon. Kargado ng milyong-milyong bariles ng krudo na biglang binomba ng Iran. Dahil sa pag-ataking ito, napilitang huminto ang isang tanker, habang ang 3 kasama nitong barko ay mabilis na nag-U-turn at kumaripas ng takbo pabalik para hindi madamay. At dahil sa ginawang pangaharang na ito ng Iran, mas lalong nag-init ang ulo ng mga Amerikano at agad rumesba. Naglunsad ng airstrikes gamit ang kanilang mga fighter jets at missiles patungo sa 2 pangunahing lokasyon sa loob ng Iran. Oo, tama ang narinig nyo mga kahistoryador, sa loob mismo ng teritoryo at lupa ng Iran. Binira ng Amerika ang mga coastal surveillance radar sites o yung mga radar station sa dalampasigan na ginagamit ng Iran para bantayan ang bawat galaw sa dagat. Ang mga radar na ito ay matatagpuan sa Goruk at Keshem Island, isang isla na malapit sa Strait of Hormuz. Bakit nga ba napaka-importante ng mga radar station na ito na pinasabog ng Amerika? Kasi ito ang ginagamit ng Iran para i-target ang mga barko ng Amerika at iba pang bansa. Kung wala ang mga radar na ito, para silang nagpapaputok ng baril nang nakapiring ang mata. Hindi nila malalaman kung nasaan ang kalaban at kung saan dapat iputok ang kanilang mga missiles. Kaya naman sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga radar na ito, literal na binulag ng Amerika ang puwersa ng Iran sa baybayin. Ang Keshem Island kasi ay parang gatekeeper ng buong Persian Gulf. Kaya ang pagbura sa kanilang radar doon ay isang napakalaking dagok sa depensa ng Iran. Mga kahistoryador, matapos mabulag ang kanilang mga radar, nagwala ang Iran at nagpakawala ng 7 ballistic missiles na sinabi natin kanina patungo sa Kuwait at Bahrain. Ito ay naging isang madugong palitan ng putok. Unang nagpaputok ang Iran gamit ang mga drone. Sumagot ang Amerika sa pamamagitan ng pagbulag sa radar at gumanti naman ang Iran gamit ang mga dambuhalang missiles sa mga kaalyado ng Amerika. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon, mga kahistoryador. Ang patuloy na gyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah sa Lebanon. Ang Iran ay kilalang protektor at taga-suporta ng Hezbollah. Kamakailan lang, nagkaroon ng usapan para sa truce o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Pero tinanggihan ito ng Hezbollah at patuloy pa rin ito sa palitan ng putok. Dahil dito, ginagamit ng Iran ang sitwasyon sa Lebanon bilang baraha sa pakikipagnegosasyon sa Amerika. Sabi ng Iran, hindi sila pipirma sa anumang kasunduan sa Amerika hanggat hindi natatapos ang karahasan at pag-atake ng Israel sa Lebanon at Gaza. Sa madaling salita, parang sinasabi ng Iran sa Amerika,
Gusto nyo ng kapayapaan at katahimikan sa amin. Ibigay nyo muna ang gusto ng aming mga kakampi sa Lebanon at Gaza. Dahil sa deadlock na ito, parehong nainip at uminit ang ulo ng dalawang panig. At kapag mainit ang ulo at walang gustong magparaya, ano pa nga ba ang aasahan natin? Siyempre, ang pagkalabit ng gatilyo ng mga armas. Ang marupok na ceasefire ay unti-unti nang naglalaho at napapalitan ng tunog ng mga pagsabog sa ere at sigawan ng mga tao sa mga bunker. Mga kahistoryador, sa tingin ko, ang pag-atake ng Iran gamit ang mga drones at missiles ay hindi naman talaga ginawa para magsimula ng isang malawakang World War III na wawasak sa buong daigdig. Sa halip, ito ay isang estratehikong kilos ng Iran para magkaroon sila ng leverage o bentahe sa usapan. Gusto nilang ipakita sa Amerika na kung hindi ibabalik ang kanilang bilyong-bilyong dolyar, kaya nilang guluhin ang buong supply ng langis sa Strait of Hormuz at kaya nilang bombahin ang mga kaalyado ng Amerika tulad ng Kuwait at Bahrain anumang oras na gustuhin nila ng walang kahirap-hirap. Parang mensahe ito na huwag nyo kaming biruin dahil kaya naming sunugin ang inyong bakuran at pigilan ang pag-unlad ng inyong mga ekonomiya. Pero napaka-peligroso ng laro na ito dahil ang Amerika, lalo na sa ilalim ng matigas na pamumuno ng kanilang presidente, ay hindi rin basta-basta magpapasindak o uurong sa hamon. Ang pinakamalaking panganib dito ay ang tinatawag nating miscalculations o maling tansya. Paano kung ang isa sa ballistic missiles ng Iran ay hindi naharang ng air defense system at direktang tumama sa barracks ng mga sundalong Amerikano sa Bahrain at napatay ang daan-daang sundalo? Siguradong hihigit pa sa radar stations ang bobombahin ng Amerika. Baka doon na magsimula ang totoong deklarasyon ng giyera at tuluyan ng sumiklab ang isang malawakang digmaan sa gitnang silangan na magdadala ng matinding krisis sa buong mundo. Kaya naman mga kahistoryador, tingin nyo ba Arab War na ba talaga ang kasunod nito o simula pa lang ng mas malala pang bakbakan? Magagawa pa kaya ng Amerika at Iran na magkaayos sa lamesa ng negosasyon o tuluyan na silang maghaharap sa isang madugong giyera na yayanig sa ekonomiya ng buong daigdig, kabilang na ang ating bansa dito sa Pilipinas? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.